Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang kamalayan sa mga emosyong nararamdaman. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, maingat na paghusga, prudence. Para sa week 1, narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, naiisa-isa ang mga indikasyon ng pagkakaroon ng kamalayan sa mga emosyong nararamdaman. Ikalawa, napatutunayan na ang emosyong nararamdaman ay nakatutulong upang lubos na makilala ang sarili at makatugon ng wasto sa mga nararamdaman sa bawat sitwasyon tungo sa pagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa kapwa. Ikatlo, na ipakikita ang pagkilala sa mga emosyong nararamdaman. Narito ang mga indikasyon ng pagkakaroon ng kamalayan sa mga emosyong nararamdaman, kilos, pag-iisip, at reaksyon ng katawan. Ang kamalayan sa sarili o self-awareness ay mahalaga sa personal o pansariling pag-unlad. Ito ay ang kamalayan sa sarili na may kaugnayan sa maraming aspekto ng personalidad ng isang individual tulad ng kalakasan, kahinaan, paniniwala, interes at emosyon. Ito ay ang kakayahang malaman kung ano ang ginagawa natin habang ginagawa natin ito at maunawaan kung bakit natin ito ginagawa. Ang kamalayan ay isa pang salita para sa pakikipagkaalam sa sarili. Ipinaliwanag ni Anthony Stevens, isang psychologist, sa kanyang librong Private Myths, ang kamalayan ay nagbibigay daan sa mga individual na bantayan ang mga pangyayari, maunawaan ang kalikasan, at kalidad ng mga pangyayari habang sila ay nagaganap at maunawaan ang kanilang kahulugan. Narito naman ang gawaing nakatutulong upang makilala ang personalidad, mapabuti ang intrapersonal na talino at bumuo ng kamalayan sa sarili. Una, personality test, pagsusulit sa personalidad. Ang mga pagsusuri tulad ng Enneagram at Myers-Briggs ay nagbibigay ng kaalaman sa pangunahing mga padron ng pag-uugali para sa iyong uri ng personalidad. Enneagram, isang sinaunang sistema ng pag-uuri-uri sa personalidad na tumutulong sa atin na maunawaan ang ating motibasyon, kalakasan, at kahinaan. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, ay isang personality test na ikinakategorya ang mga individual sa isa sa 16 na uri ng personalidad, batay sa kanilang mga kagustuhan sa 4 na dichotomies: extraversion, introversion, sensing, intuition, thinking, feeling, at judging, perceiving. Number 2, Values in Action Strength Test, pagsusuri ng lakas. Ito ay nagmula sa Universidad ng Pennsylvania, ay magbigay diin sa iyong pinakamahusay na natural na mga lakas at iyong mga kahinaan. Ikatlo, pagpapasya sa sarili. Maglaan ng oras bawat gabi
upang suriin ang iyong pag-uugali para sa araw. Paano mo pinakikita ang iyong sarili? Paano ka pinakikita ng iba? Ano ang maaari mong matutunan mula sa pagmamasid sa aking pag-uugali ngayon? Ikaapat, personal na mga halaga. Ang core values ay sumasagot sa tanong, ano ang pinakamahalaga sa akin? Kapag natutunan mo ang iyong personal na mga halaga, maaari mong suriin kung ikaw ay nabubuhay ayon sa kanila. Ikalima, personal na pangitain. Meron tayong isang hinahangad sa sariling kinabukasan. Ang hinahangad na ito ay ang ating likas na potensyal. Natuklasan ni Maslow na ang self-actualizing na individual ay mayroong pakiramdam ng kapalaran. Maglaan ng oras upang linawin ang iyong personal na pangitain para sa hinaharap. Ika-anim, journaling, ang paghuli ng iyong mga inner thoughts at damdamin sa isang journal ay tumutulong sa atin na objektibuhin ang mga ito. Ikapito, personal na kwento. Ang kwento ng iyong buhay ay isang pangunahing bahagi ng iyong personalidad. Sinabi ni psychologist Dan McAdams, ang mga kwento na sinasabi natin sa ating mga sarili tungkol sa ating mga buhay ay hindi lamang humuhubog sa ating mga personalidad. Sila ang ating mga personalidad. Ikawalo, trabaho sa anino, shadow work. Tayo ay mga komplikadong nilalang na may mga magkasalungat na tensyon sa loob natin. Para sa bawat aspekto ng ating karakter na kinikilala natin, isang magkasalungat na katangian ang nabubuhay sa loob ng ating sarili. Ang gawain ng anino ay naglalayong ipaliwanag ang mga magkasalungat na katangiang ito hindi makakaimpluwensya sa ating pag-uugali. Ikasyam, inner dialogue. Sa loob ng ating isipan ay isang pamilya ng mga panloob na boses o mga subpersonalidad sa kanilang pag-iisip, damdamin at pag-uugali. Nakikipagdialogo sa mga karakter na ito ay tumutulong sa atin na magkaroon ng kamalayan sa sarili sa ating emosyonal na lupain. Ikasampu, obserbahan ng iba. Lahat tayo ay higit na magkatulad kaysa tayo ay magkaiba. Sa pagmamasid sa ibang mga tao, madalas tayong matututo ng marami tungkol sa ating pag-uugali. Narito naman ang pagpapakita ng pagkilala sa mga emosyong nararamdaman tungo sa pagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa kapwa. Mahalaga na may kamalayan ng isang tao sa kanyang sariling damdamin. Nakatutulong ito upang siya ay magkaroon ng sariling pag-unawa sa sarili. Sa pamamagitan nito, ang tao ay makagagawa ng sariling pasya at hindi lang basta susunod sa nais ng iba. May apat na domain ng emotional intelligence ayon kay Ohio for Youth Development. Kamalayan sa sarili, pamamahala sa sarili, kamalayan sa lipunan, at pamamahala sa relasyon. Bawat isa ay makatutulong sa isang leader na harapin ang anumang krisis na may mas mababang antas ng stress. Hindi gaanong emosyonal at mas may kaunting mga hindi inaasahang kahihinatnan. Una, kamalayan sa sarili. Ito ay ang kakayahang maunawaan at kilalanin ang iyong mga saloobin, damdamin, motibasyon at pag-uugali. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa sarili ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng kamalayan sa sarili at pagpapalakas ng personal na pag-unlad. Ikalawa, pamamahala sa sarili. Ito ay ang kakayahan na pamahalaan ng iyong sarili, emosyon, oras at gawi upang makamit ang mga layunin,
at magtagumpay sa buhay. Kasama dito ang pagpaplano ng mga hakbang na kinakailangan para sa personal na pag-unlad at pagpapalakas ng kakayahan. Ikatlo, kamalayan sa lipunan. Ito ay ang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari at isyu sa lipunan. Kasama na ang mga kultural, politikal, at ekonomikong aspeto. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa lipunan ay nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa sa mga isyu sa paligid at nagbibigay daan sa aktibong pakikilahok sa lipunan. At ikaapat, pamamahala sa relasyon. Ito ay ang kakayahang pamahalaan at mapanatili ang magandang ugnayan sa iba, kasama na ang pagbibigay importansya sa komunikasyon, pag-unawa at respeto sa iba. Ang mahusay na pamamahala sa relasyon ay nagpapalakas ng mga koneksyon at nagbubuo ng malalim na ugnayan sa iba't ibang mga tao. Maraming salamat at naway may natutunan kayo sa araw na ito. Paalam!